Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayong Webes ng tanghali mga idol. At grabe, ang mga nakaraang oras natin, ramdam na ramdam nyo yan mga idol, no? Siguro naman, nakikita nyo na sa mga social media kung ano yung nangyari sa Senado. Di ba? Nagkaroon na ng, may suspect na kung sino nagpaputok mga idol. Pero dahil dyan mga lods, ano na tayo, mamaya na tayo dyan mga idol. Sa crypto muna tayo dahil mainit din yung mga balita natin lalo na global. Dahil si Daddy Trump, mga lodi, ay umapak na sa lupain ng China. Mga lods, kasama ang mga mabibigat niyang mga kasama. No? At syempre si Kevin Warsh ay, alam niyo na, medyo naproklama na siya bilang papalit kay Jerome Powell. Okay? Okay. So, pero bago ang lahat mga lods, pinangako natin na magbabasa tayo ng comment ng mga ng video natin kagabi. So magbabasa na muna tayo ngayon. Umpisa na muna natin sa basa kasi mainit-init pa tong nangyari sa Pilipinas mga idol share ko lang TV. Hiramin ni Bato yung missile ng Iran, sabi niya. May hiram niya ba 'yun? Si Eman Velasco, paano i-invade raw ng China Pilipinas? Pero kapalit, aayusin nila gobyerno. Gagawin yung sinabi mo. Bitay basta implicated sa kurakot. Babaan ang tax pero sa kanila na babayad. Pero sure daw, i-industrialize buong Pilipinas. Ang kapalit. Bawal na pasaway, bawal rally, bawal dumura. Kasi stricto na. Unang-una, idol si Eman Velasco, no? Siguro, sa tingin ko lang hindi yan mangyayari kahit kailan kasi yung mga Pinoy hindi talaga yung magpapasakop, no? Mas pipiliin, sa tingin ko lang to, mas pipiliin ng mga Pinoy na may mga kurakot sa gobyerno kaysa ibang lahi yung ating mamumuno sa atin, no, sasakop sa atin. Medyo negative sa akin. Maski ako nyo papayag nun 'di ba? Na ibang lahi yung kokontrol sa atin, mga lodi. Mas magandang Pinoy na lang kesa Pinoy na chupul. Mahirap mga idol, no? Alam nyo ba yung kasi 'di ba ang sinasabi nila dito sa nangyari dito kay Bato, mga idol, yung isi-serve yung warrant. Kasi nababasa ko lang at napakinggan ko rin na tama naman yon. Kasi may mga nagsasabi na bakit daw dati may mga sinerba naman ng warrant. Si Trillanes, si De Lima sinerba ng warrant. Sumama naman. Para sa akin mga idol, kasi yung warrant na sinerve doon is galing sa korte ng Pilipinas, no? Kaya hindi po mapayag sila Bato o yung ibang mga Pinoy dyan na senador kasi yung warrant na yon ay galing sa ibang bansa, ibang lahi. So ayun yung sinasabi nila na ayaw nila yon, di ba? So, baby vlogs learning, nakakahiya na ang mga namumuno sa bansa natin, Lods. Hindi na sila nakakatuwa, parang mga walang pinag-aralan. Si BBM natutuwa yan sa kaguluhan, nananahimik na lang siya, wala siyang kwenta na leader. Nagano na siya, nagsalita na siya, pero gabi na. Hindi ko alam kung anong oras na yun Pero gabi na siya nagsalita, mga idol. Parang kagigising niya nga lang Nagsalita na siya na yun, parang tinawagan niya NBI, tinawagan niya doon si John Vic, no? Pero para sa akin, ang haba ng oras, hapon pa lang ata, basta magagabi pa lang yun. Mga lodi nung nagkaroon, kasi pa lang tawag dito, 24 oras pa lang ibig sabihin, mga nasa alas 8 pa lang yun. Wala, alas 8 tapos ang 24 oras, di ba? Pero wala pang, di pa tapos yung 24 oras nun di ba? Live nga sila nag-aano sa balita tapos biglang nagkaputukan. So ibig sabihin mga nasa 7:30 pataas pa lang 'yun. No? Tapos inabot na ng gabi bago siya nagsalita. Mga idol, wala siyang TV. 'Di ba? Pero maraming lumalabas mga lods no? Maraming mga issue na kwento na lumalabas na kesyo ganto, ganyan, kesyo sinadya, ganyan, diversion, ganyan. Kesyo wala raw kinalaman yung NBI, hindi raw alam ni Bongbong, ganyan. Hindi natin alam mga lods, no? May mga play yan na hindi natin alam. Ang nakakaalam lang niyan is yung mga nagplano, no? Pero tama yung sinabi mo, nakakahiya na mga lods, no? Romel, lalo na sa ibang bansa kasi binalita na to international. Romel Babiera, shoutout sa iyo, si Clavis. Magbanatan na lang sila sa boxing ring para magkaalaman na kung sino talaga ang mga matigas. Lugi lang sila kung ang katapat nila si Pacquiao.
Wag sana idol, baka malungkot si si Bossing daw, sabi ni idol. BBM remaining silent sa mga nangyayari sa Senado, mga sakit din. Siguro sa ulo ni BBM yung mga nasa Senado, kaya pinapanood lang niya yung nangyayari. Pwede rin, no? Kailangan na talaga natin ng superhero, yung nakakalipad pero pwede nakakalipad ka pero isang dangkal lang yung taas ng lipad mo, no? Pero pwede kang lumipad ng mag-improve yung lipad mo pag nagkapa ka ng yero. Ang ingay mo sa ere nun. Virgil, paano kung maliit na natutoy boss, di pa lalo na lumiit? Ganun daw yun, yung mga load sa antivirus. Si mga ba Edwin, shoutout sa iyo. Si Pengkalag, ayan. Patalsikin na yan, sabi ni Idol. Joseph Berdin, shoutout sa iyo. Bakla na tao ngayon, takot na mamatay, sabi ni Jerry. Alam niyo ba yung mga reporter? Grabe, may mga umiiyak pa eh. Tapos may talaga natataranta yung mga reporter eh, mga idol eh. Oh my God! Ay, si isa umiiyak pa eh. Ay, habang nagsasalita siya, nag-report siya. Si Freddy, ayan, natupad na ang wish ni Ma'am Cara David. Madami nang natupad dun sa wish niya. Mana kay BBM yung tao niya, sinungaling. Ayan Pwedeng isa sa dahilan, pwede lang sabi ni Skadi. Delaying tactics nila yan para yung impeachment ni Sara hindi agad mahawakan ni Cayetano. Ang sabi-sabi, kasi pipilitin daw magkudita ulit sa Senado, papatalsikin si Senate President Cayetano para palitan ulit ni Itbulaga, Tite Soto. So parang buy time nila yan. Siyempre ngayon nga nagkagulo, delay na sila. Pero wag naman sana mangyari. Nag-sacrifice si Bato lumabas para lang mabuo ang boto at mapalitan si Titi Soto, sabi ni Skadi Tsaka nakakapagtaka doon mga idol, bago magkagulo, yung mga minority wala na sila doon sa Senate, no? Talagang siguro alam nila na magkakagulo. 'Di ba? Wala na ron sila Kiko, sila Bam, basta yung mga yung hindi sa majority. Di ko lang sure pero ang nakita ko lang doon kasi mga majority. 'Di ba? Sila Bato, sila Bongo, sila Aimee, sila Pia, Robin, 'di ba? Pero yung mga kalaban, kumbaga yung minority, wala doon. Sila Bam, sino pa? Sila Lacson, wala na doon, 'di ba? Nung nagkagulo. Si Tito Soto nahuli lang eh. Nung lumabas, pinagbabato tuloy siya. Napanood niyo ba yung video na yun? Pinagbabato siya ng tubig. Madadali yan si Bato, wala sa posisyon eh. 10,000 XRP bet. Uy, grabe, ang dami niyan, 10,000 XRP Ang dami niyan, idol. Sana all may ganyan. Share ko lang TV. Court Stalker, sa kakurakot nila, di man lang nila in-upgrade yung CCTV nila. Dahil sa Senado. Yan tuloy, pinapasukan na sila ng mga kawatan at hindi man lang nila ma-identify kung sino mga pumasok na naka-armas dyan. Tama nga naman, no? Kasi syempre dapat Senado yun. Advanced na yung nun. CCTV, dapat may sound na yun. Di ba ibang CCTV walang sound? Di kaya scripted lang mga nangyayari sa Senado kasi taong bayan nakaabang sa kanila at kung kailan sila mahatulan. Shoutout po salamat sa update. Pwede nga scripted lang mga lodi o pwede rin na mga sabi ko nga mahirap magdesisyon dito mga lodi kasi marami mga video yung lumalabas eh. Meron ako nakitang video na yung mga nagdi-drill NBI. Meron yun kanina ko ba napanood yun? Basta hindi ko na sinave pero meron, hanapin ko na lang. Kilala ko naman yung nag-post nun. Hanapin ko yung video na yun na may kausap sa phone yung parang leader, team leader doon, tapos meron siya nabanggit kasama na namin mga NBI sir, yung mga parang ganun. So ibig sabihin talaga sila yung nagdi-drill na pag mamaya papanood ko sa inyo, comment nyo kung gusto nyo mapanood. O napanood nyo na kasi kumakalat na yun sa Facebook eh, di ba? Uso ang takutan ngayon, sabi ni Ramon Galdones. Tama ka, Lod, sa politics natin parang that's entertaining si Mr. Ads. Losimo, lobat pa ata presidente natin eh.
Kaya wala pang komento. At tama ka, Boss Jeb, sila-sila lang magpatayan para mabawasan naman mga kurakot sa Pinas. O, di ba? Tama yan. Yes, sa futures, nako, bakit? Idol, medyo nag-drop yung XRP ngayon ha. Sumabay sa Bitcoin. Si Sam DXD, kahit bias ka sa XRP Brad, support pa rin ako sa channel mo. Ba't ayaw mo ba sa XRP? Bagay. Sabi ko nga, hindi ko naman kayo pinipilit bumili ng kahit anong coins. No, hindi ko kayo sinasabihan pa. Huwag kayong umasa para magbenta, mag-hold o bumili ng kahit anong coins, mga lord. Do your own research yan, mga idol. Sarmento, tindi ng bakbakan nila Robin at Pangilinan. Dati sigawan sila. Ngayon, barilan naman. Sunod siguro, pasabog na. Grabe, kala ko nga umakyat si Robin, di ba? Tapos aahitin niya yung buhok niya ron sa may CR. Tapos paglabas niya, si Baby Ama na siya. Si Baby Ama na siya. Sasabay na siya dun. One more dump then bull market na daw, boss, sabi ni Francisco. Si John, saan ka ba talaga nakapanig? Ba't tinatanong mo sa crypto ako nakapanig kay nakapanig kay Brad Garlinghouse? Sa mga ba't kailangan ba may pinapanigan? Ayun lang tanong ko. Kailangan ba meron akong side na it's either ano ba yung mga side niya? Kay Duterte, kay Bongbong, meron pa 'di ba kay sa Dilawan, 'di ba? Marami tayong kulay eh. Kailangan ba may kulay para mag-comment? Sa mga buhaya o sa mga nasa katotohanan, parang wala kang kaalam-alam sa totoong nangyayari sa bansa mo. Sa totoo lang, kabayanihan ginagawa ni Bato sa paglantad niya para mapalitan ang liderato ni Soto. Kasi kung sila panakaupo, walang mangyayari sa corruption tungkol sa flood control scam. Kung tinatawanan mo lang ang nangyayari, wala kang kwentang bilang isang Pilipino. O ikaw seryoso ka, anong mo? Anong natulong mo? Anong natulong mo mag-comment dito? May natulong ka ba sa bansa? But ayaw mo ba maging masaya yung mga Pilipino? Wala pala Seryosong chupol pala Sa crypto at bansa, parehas akong may pakailam dyan. Ito yung mga entitled na tao. Laging magaling. Kapag ganyan ang katwiran nyo, napakawalang kwentang tao nyo. Parang kilala mo na kami Wala kaming kwenta agad. Ikaw yung may kwenta. DDS siguro to. Ayaw sanang basagin yung mga DDS. Kaya lang ikaw yung nagpapasira sa mga DDS Yung ganyang mindset Iniisip nyo, baliwala din yung pagkikripto nyo. Talagang dinesisyonan nyo na lahat. Kung i-consume nyo lang, sa mataas na bilihin dahil sa corruption na nangyayari sa bansa. Matagal na akong taga-subaybay ni Boss Jeb. Lagi akong tumitingin sa update sa kanya, pero pinupunto ko lang, wag sana gawing katatawanan ang nangyayari kasi nakasalalay din ang future ng family natin dito. Oo, nasa kalagayan kayo na hindi nag-aalala sa mahal na bilihin dahil nakakaangat kayo sa ibang tao, pero hindi natin pwedeng baliwalain ang kinabukasan ng, alam mo idol, kahit na pasensya na, alam mo, hindi kasi ako kumakampi ngayon kasi meron akong sariling bias ngayon kung kanino ako kung kanino ako gustong kumampi. Pero hindi yun reason para baliwalain ko din yung opinion ng ibang tao, no? Kasi hindi ako close-minded na hindi naman ako panatiko Ayun yung kasi yung mali sa mga ibang mga Pilipino. Panatiko sila ng mga politiko. No? Kasi ikaw pag panatiko ka ng politiko, kung sino yung kalaban mo na rin. Hindi mo napapakinggan. Mali na agad yung nasa kabilang side. Ganun yung mga Pinoy ngayon, mga lods. Lalo na ngayon, medyo seryoso yung pagiging labanan ng bawat kulay ngayon. No, para sa akin lang kasi kapag sarado na yung isip mo sa mga ibang mga katwiran, kahit mali na yung pinapanigan mo, hindi mo makikita yun. No, kaya mas magandang wala kang panigan para nakikita mo yung ganda ng both sides at yung pangit ng both sides. Ganun yun, idol, no? At syempre, tinatawanan natin yung mga ganyan kasi syempre, anong gusto mo, iyakan ko yan?
problemahin ko yan sa buhay ko. Madami lang tayong problema, tapos poproblemahin pa natin sila. Unang-una, hindi naman tayo kilala niyan. Kaya yung mga panatiko, mga idol, huwag niyong sambahin yung mga politiko. Kasi hindi naman kayo kilala niyan. At the end of the day, mga sarili lang din yan mga iniisip nila. Sa Pilipinas, bihira lang yung mga talagang mga patriot, no? Patriot na mga politiko. Kasi yung iba kasi parang kapag nandiyan ka nang kasi sa politika, mayroon ka nang naramdaman na kapangyarihan na na parang parang sikat ka na, may kapangyarihan ka na, magbabago na yung ugali mo mga idol. Totoo yan. Dito nga sa amin meron ako mga kakilala dito, mga kumpare ko pa, okay sila nun, mga kasama ko sila nun. Pero nung nagkaroon na sila ng mga konting kapangyarihan, medyo naging na sila, di ba? Kumbaga, ginagamit na nila yung kanilang mga kapangyarihan para sabihin natin hindi magpalamang sa iba, pero minsan nagiging rude na sila sa iba. Hindi sila tulad nung dati na low-key lang, di ba? Ganun. So, ganun, para sa akin, ganun din sa politiko, mga lods, no? Madaling sabihin na mababait yan, matulungin yan. Hindi masabi yun sa totoong buhay. Hindi masabi yun, idol. Medyo lawakan mo pa yung isip mo. Pwedeng sinasabing kumbaga maano ka mag-isip mababaw. Ang sinasabi ko, wag tayong maging panatiko, no, para makita natin yung ganda at pangit ng both sides. No, kasi pag doon, parang sa ano 'yan 'Di ba minsan kapag pag halimbawa na lang sa mga mahirap kasi magbigay ng halimbawa Kapag nanonood ka lang kasi mas parang nakikita mo Pero pag nandun ka na mismo, ikaw na yung gumagawa, hindi mo nakikita yung nakikita ng mga iba. 'Di ba? Ako kasi mas gusto kong lumagay dun sa part na nakikita ko lahat. So, pag pumanig kasi ako, although may bias ako pang sarili yun, hindi ko na kailangan sabihin kung sino yung bias ko. Pero, meron akong bias. No? Kaya lang, iniiwasan ko yun. Kasi kung botohan ngayon, iboboto ko yung bias ko Kasi ano yun syempre ni-research ko rin yun. Ganoon naman tayo di ba? Nag-research tayo Pero yung ngayon, for me, mas magandang ini-enjoy ko yan. Kumbaga pa, sabi nga, entertainment na lang sa akin yung sa Pilipinas Pero hindi ibig sabihin na binabaliwala ko na yung nangyayari sa Pilipinas. 'Di ba? Di sana hindi ko na nire-report 'yon, wala akong pakialam diyan, puro crypto na lang ako. 'Di ba? So, ayun lang yung sa akin, idol. Wag sa mga Pinoy, meron tayong ugaling maging panatiko. So, mas maganda kung gusto niyo ma-enjoy yung game. Yung game, mga lods, huwag kayong huwag niyo seryosohin yung bias niyo kasi sabi ko ako meron akong bias Pero hindi ibig sabihin na lagi akong kakampi sa kanya. Mas gusto ko nga na medyo kinakalaban ko siya kasi parang nakikita ko na paano niya ipagtanggol yung sarili niya, mas natutuwa ako dun. Na talagang pinapatunayan niya na dapat siya yung aking panigan, ganun, no? So, maraming ganun mga idol. Himayin to si Kurt Stalker. Bro, mali yata yung pinasukan mong komento dito. Doon ka sa Senado magdrama. At sa Oligarco News. Wag dito, ang topic dito, more on crypto news at international news. Yung local news, ginagatasan lang ni Boss Jeb yan. Kaya tinatawanan lang din namin ang komento mo. O, tama yun, mga lods, no? Ganun talaga. Sayang trending news tayo trending news yan Sa totoo lang, mas may pakip kami sa Clarity Act kesa sa nangyayari dito. Sa pagkakaroon ng pakisa pagiging panatiko. Yun yung galing ni idol si Brian Barotila, di ba? Kasi ako mas may paki ko talaga sa Clarity kasi may tulong yan sa akin. May tulong yan sa atin sa mga nagki-crypto. Once na mapasa yan, magiging maganda yan para sa atin. Pero kung ano man mangyari dun sa Senado, magiging maganda ba yun sa atin? May impeach si Sara, magiging maganda ba yun sa atin? Hindi ma-impeach si Sara, magiging maganda ba yung buhay mo? 'Di ba? Sa ngayon, sa gulo ng Pilipinas, mas magandang asikasuhin mo muna yung sarili mo. No, dahil kahit mas magandang ikaw yung umunlad, kaya wag kang maging panatiko sa kanila. Ganun lang 'yun, idol, no? Pasensya ka na, si Jan2436S. I love you, idol. Salamat sa comment mo. No, at naging topic natin 'yan. Medyo may nalabas din akong doon sa loobin thank you sa'yo, saludo sa'yo idol, huwag ka na mainis, malang patis, okay? Tanggojo, aso si Trillanes, yang mga nagpapaputok, aso ni Trillanes pala yung mga nagpaputok, so hindi natin alam yan
Idol ha, hindi natin sure yan. Dapat nga Lods, pati bahay ng mga buhay sunugin dahil sa nangyari sa Nepal. Oo nga, isipin nyo yung mga nangyari sa Nepal. Hindi, sa tingin ko kasi wala pa tayo dun sa point na yun eh. Kasi yung meron pa tayong mga yun nga yung mga bias na yun. Doon tayo na ano kasi kapag yung bias mo, yung mga panatiko mo yung gumawa ng kasamaan, parang ang hirap mo silang kalabanin kasi fans ka nila eh, 'di ba? Pero kung fans ay kumbaga yung kalaban ng idol mo yung gumawa nun, galit na galit ka agad. 'Di ba? Eh meron hati pa ngayon. Hati tayo ngayon eh, may kanya-kanyang kulay eh. So hindi pa nagkakaisa, no? Pag nagkaisa na yan na nagkasundo na sila na mali na talaga yung nangyayari sa gobyerno, kahit fans ka pa nun, basta alam mo na na mali, dun na siguro yung pag nagkaisa na mga lodi, no? Pero yung ganyan, medyo malayo pa tayo dun sa Nepal, mga lods. Medyo ano naman tayo eh, medyo sa tingin ko kahit na panati ko yung mga Pinoy, may mga sariling isip at matatalino yung mga Pinoy, mga lods, no? Minsan lang sablay ng konti. Anime Burst Official. Gising na si Bangay. Oh, si Oscar. Wala hype pa si Bongbong. Bukas na daw siya magko-comment sa nangyari. Oh. Si Iskender. Baka drama lang yan, Lods. Para maagapan nila ang lockdown sa hantavirus. Lubog na tayo eh. If magkakaroon tayo ng pandemic, mas lalo tayong lubog. Alam nila na scam. Oh, ayan, pwede rin. Kasi, pero malayo yung hantavirus ngayon, idol. Santos Jandel, shoutout sa'yo. Si Alvin Benventura. I'm from Canada at dito na kami naninirahan. Huwag hayaang ipamigay ang Pilipino sa dayuhan. Sa atin, Pilipino judge dapat at kahit kamatayan pa yon parusa, walang problema doon. Sana bigyan din kami ng kahihiyan dito bilang Pilipino. Kasi yung mga puti na nagkaasawa ng Pilipino, ang sinasabi, why your government betrayed your own people and bring to the corrupt court ICC. Kasi mga lodi, yung mga mayamang yung mga maunlad na bansa, wala silang pakialam diyan sa ICC kasi alam nila corrupt yung ICC. Ginagamit lang yun para sa politika. Kasi dito hindi pwede yan, sabi rito. At kung mapapansin nyo, yung mayamang bansa, di ba? Yung mayamang bansa, hindi naman sila kasali diyan sa ICC, di ba? Sabi sa inyo eh. Dahil di sila naniniwala dyan, mahina talaga yung presidente nyo dyan at hinahayaang yung pagwatak-watak ng Pilipino. Kaya di kayo makaalis sa pagiging third world country. Sad to say. Tama yun mga lodi. Kaya nga tayo third world country kasi yung hindi lang kasi yung binabase yung pagiging third world country dun sa unlad ng bansa, sa maraming base yun eh. Pati sa pag-uugali, pati sa kultura, parang ganun. You need a strong leader to protect your own countrymen at puro politics kaya di makamove on yung bansa. And you need to be one of us Filipino for better country. We united, we stand, divided, we fall. Ayan, sabi ni Alvin Beneventura. Shoutout sa idol. Pero tama yung sinabi niya, mga idol, no? Yung may mga bansang may tira. Talagang ano yun, hindi sila pumapayag na yung ICC daw talaga. Si Trump nga, 'di ba? Tinanggalan niya yan ng pondo, yung ICC. Tama ba? Kalimutan ko eh. Wala nang liliit sa junior loads, balat na lang matitira. Yung parang tutoy ng baby, triangle yung balat. Kulto yan, hindi fellowship, sabi ni yung daw yun, yung mga NBI. Hayop yan si Sen Wambol, grabe. Good morning boss, sobrang walang kwenta presidente ng bansa natin, sabi ni Al Sapitan. Siguro pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa sa nangyayari sa gobyerno natin. Ayan binabasa ko lang yung mga comment nyo Maganda yan kahit pistulan na lang sila para mabawas-bawasan yung mga yan. Maganda nga paliyabin na nila buong bulwagan tas walang labasan. Grabe yun Idol, baka nakaposisyon na sa future trade si BBM kaya tahimik. Sabi ni Meowsy. Inggit you. Gaya me. Delikado pala ako. Sana maiwasan ko hantavirus. Baka di na makita. Umiscore habang nanonood ng live yung bangag na Grabe kayo Kalitsugas.
Minomonitor na ni BBM yan, ang ginawa niya. Minomonitor, ayun pala eh. Tama sabi mo, boss, yung gusto magpahuli kay Bato, 1v1 na lang sila ni Bato kaysa nilalagay nila yung buhay ng tao sa alanganin. Hoax ba yun? Yung patutsikil? Ay, grabe. GG, sa antivirus mababawasan 3 inches. Paano naman yung 3 inches lang? Mag-ingat ka, idol. Magiging keps yan. Funny and cute video. Kaya bumagsak ang market, nagkagulo sa Senado. Hindi na respeto ng NBI yung Senado. Parang gano'n na nga eh. Pero yung leader yan mga loads, hindi yung kasi iba dyan sumusunod lang sila eh. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. So, ginugulo nila yung Senado at alam naman natin kung sino talaga may pakana nito. Tama ka, idol, pares tayo nang iniisip. O ayan, pares kami ni Arnold. King Shang shoutout sa'yo. Papalag nga, Lods, kasi maraming kumpadre si Bato, si BBM. Pumabatak pa. Kaya hindi makapagsalita. Keep update us, Boss Jeb, para hindi mo na kami umuwi sa Pinas. So, ayan, grabe, mga nasa ibang bansa sila, idol. Si Cesar, shoutout sa'yo. Si Vince, tulog pa si Pinuno, siguro Lolo, si Kororo. Ayan, si P. Mike. O yan, like nyo yung video natin mga idol Sana like nyo. Ano yan? Malaking tulong yung sa channel natin. Parang binuboost ng ng Facebook. Wala Kuya Jay, pinatakas na nila si Bato. Hindi, andun pa rin. Idol Boss Jay, andun pa rin siya. Alam nyo, hindi siya pwedeng umalis. Si Bato, kapag umalis siya doon, obstruction of justice yun, mga lodi, kapag umalis siya doon. Kasi ang mapapahamak doon, si Senate President Alan Peter Cayetano, tsaka yung security, yung head security ng Senado, kasi pinabayaan nilang makatakas si Bato. So bawal yun mga lord. Hindi yun gagawin ni Bato, alam niya yun. Alam niya na hindi siya lalabas. Kaya yung mga nagsasabing pakana lang yun para umalis. Hindi. Once na umalis siya, mapapahamak yung mga kampi niya. Ganun yun mga idol. So, kaya mali yung iniisip nyo na yun. Okay? Hindi naalis dun. Pwede yun, tulog lang siya dun sa kwarto. Pero yung aalis siya mismo, medyo negative. Mga idol. Okay? Naglalag yung PC ko. Okay, goods na. So, punta na tayo sa mga news natin. Tayo nang haba ng natin comment natin Okay lang yan. Hindi lang yan natin eh. Ito na, official na mga idol It's official, the US Senate has confirmed Trump Federal Reserve Chairman nominee Kevin Warsh, who will now replace outgoing Jerome Powell after his term ends Friday. Grabe, sobrang dikit lang ng boto mga idol Ibig sabihin, merong 45 na ayaw pa rin kay Kevin Warsh 54-45 mga lodi, let's go. Powell can't leave soon enough after he disgraced the Fed. Hindi kasi sabi nga ni Powell, di siya aalis. Too late said he's going to stay on the Fed board, trampling the very norms he claimed to uphold. He should ride off into the sunset. He won't be missed. So maraming may gustong pag-position ni Kevin Warsh, umalis na siya. Kaya nga sabi dito mga idol, Jerome Powell is on his way out. Paalis na siya. Kasi si Kevin Warsh na. Federal Reserve Chair nominee Kevin Warsh has been confirmed by the Senate na. Senator John Patterman jumped ship and voted with Republicans. Kumbaga, mayroong mga naghudas sa Democrats. Powell needs to be pressured into resign from the Fed boards as well. So, gusto nila ma-pressure si Jerome Powell na umalis na sa board. Kasi, mga lodi, or he could stay on until 2028. It can't happen. Kasi nga, once na yung termino ni Jerome Powell bilang Fed Chair, hanggang ngayon na lang, May 15, bukas. Hanggang May 15. Pero, yung pagiging board member o yung governor, pagiging Fed governor, ang termino niya doon hanggang 2028 pa ng January. So matagal pa 'yon mga lodi. Pwede pa siya magstay. Kaya lang ito nga yung doon. Ito nga yung norms mga idol, Lahat halos ng mga Fed chairman ganun Yung mga naging chairman ganun. Pero
Once na mapalitan na sila, halos lahat sa history, mga idol, kahit na pwede pa silang magstay bilang governor ng PED, hindi na sila nag-i-stay kasi out of respect sa bagong PED chairman. No? Although pwede pa sila magtagal bilang PED governor, pero dahil nga may respeto sila dun sa papalit sa kanila, hindi na sila nag-i-stay. Ganon lagi, simula dati. So kung mag-i-stay ngayon si Jerome Powell, siya pa lang ang gagawa nun. Ganon katigas ang pace niya. Siya pa lang ang gagawa na mag-i-stay siya bilang governor. Ibig sabihin, wala siyang respeto kay Kevin Wars. 'Di ba? So ibig sabihin, pag magbobotohan, it's either kung magkakaroon ng rate cut or something, kukontra yun. Si Jerome Powell kay Kevin Wars. Lahat ng sasabihin gagawin ni Kevin Wars, imumungkahin niya, kukontrahin ni Jerome Powell dahil naiwan siya dun di ba? So para siyang bitter na bata na ayaw magpatalo. Di ba? Ganun yung parang lalabas, mga loads, no? So, pero sabi nga ni Trump, hayaan mo siya kung gusto niya diyan. Di ba? Basta ang importante, maupo na si Kevin Wars bilang Fed chair. So, ayan na nga mga lodi, tagumpay na siya. So, paalis na si Jerome Powell, umiiyak na siya kagabi. Mga lods, habang nanonood ng Senate. Sa Senado, gusto niya na rin magkagulo. Ewan ko lang, joke lang yun. So, ayun mga idol, no? At eto naman, si Daddy Trump, syempre dumating na sa China at grabe ang salubong sa kanya. Mga lodi, talagang sinalubong sila ng red. Siya lang sila Barack Obama, hindi ginanito nung pumunta sa China. Oh, diba? Go away! Naintindihan ba lang sinisigaw ng mga Chinese? Baka mamaya, minumura na sila niya, hindi nila alam lumayas kayo. Hindi siguro pag welcome yun, mga lords. Hindi natin alam. Now, President Trump just dropped this line right to President Xi Jinping inside the Great Hall of the People. It's an honor to be with you, Xi, my pare. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and US is going to be better than ever before. So, ayan, andito pa si Mark Rubio. Mga lodi, tandaan nyo si Mark Rubio, ban yan nakasanction yan sa China. Pero nung sinama ni Trump yan, tinanggal yung pagiging ban niya, no? So, grabe. Ang tindi na ngayon. Malamang any hours na o baka bukas, pagkatapos ng mga meeting na to, meron silang mga i-announce, no? Ano to? Hot mic in China. Get the F out of here. Unknown voice says the president and camera struggle when President Trump and Xi walks in. Yikes. Sabi dito. No. Get the fuck out. No. Oo nga, narinig natin yun. Please put on the earpiece for the simultaneous interpretation. Thank you. Baka hindi naman niya sinasabihan yung mga leader. Baka may katabi lang siya o something na nakaharang o 'di ba dahil cameraman siya. Asa si Elon? Hindi ko nakikita si Elon Mas Si Scott Bessent lang to, tsaka si Johnny Sin, pamilyar ako. Si Mark Rubio. Tsaka si Larry Pink, wala, hindi ko pa nakikita So, pero mga malulupit yan, mga lodi, mga big time yan, mga lods, no? Ang awkward lang dito kanina, yung kinamayan, ayan, no? Parang isa-isa. Ayun, pagdating kay Mark Rubio, no? Ikaw yung binan namin, di ba? Oo, ako yun, sir. Kapal na mukha mo, babalik ka pa. Decent. Pinapakilala ng babae. Ayan. Siya po si ganyan. Okay. Ayan. Siya po si Johnny. Ayan. Siya naman po si Wally. Siya po yung kahit sino po siya. Si Ben lang Fantastic Four. Ayan, siya si Ting. Nagiging bato yan, sir, sabi. Okay, so ayan mga lodi. So matindi. Hintayin natin kung ano yung mangyayari. Hindi ko pa nakikita si Elon, no? Nakita niyo na ba? Wala ang tatakbuhan yung mga Chinese kids. Sinalubong sila ng mga kabataang Chinese. Di ba? Grabe.
So, ayan, grabe. So, punta na tayo dito kay Tito. Dahil nga sa Clarity Act is napakalapit na mga Lodi. Napakatindi na yan. The Senate Banking Committee is putting in the work as it moves the Clarity Act forward. Incredible leadership. Millions of Americans are already in this market. Ripple stands behind this bill because they deserve the same rules and protection as every other asset class. If the largest economy in the world is going to lead on crypto, and it must, this is the moment. Let's get it done, mga Lods. No? Kasi sabi dito ni Senator Tim Scott, families, small business, investors, and innovators deserve clear rules of the road for digital assets. So talagang pinopromote na nila at gusto na nila mapasa yan. At nararamdaman ko na yan, mga Lods, sana hindi na talaga siya alam niyo yun, ma-delay o something, no? Sabi dito, ito muna. Sabi dito sa 1 minute ni Brad Garlinghouse, what makes XRP unique? Answer in under 1 minute. So, pakinggan natin. Hi, I'm Brad Garlinghouse. I'm here for my second Crypto in a Minute here at XRP Las Vegas. So we're doing something special to make it XRP in a minute. Lord pa natin ng onti, baka makapiright ako, babes. I'm Brad Garlinghouse, and I'm back for XRP in a minute. What makes XRP unique? We go way back in time and talk about the earliest inventors at XRP Ledger who had been contributors to the core of Bitcoin. And they saw in that an opportunity to build something specialized and specific and unique to really solve a payments problem. And so what makes XRP so unique is its speed, settling transactions in 3 to 5 seconds, its cost, extremely low cost, fractions of a penny per transaction, and its scalability, now having completed over 4 billion transactions. You add in that with a special dash of an incredible community around XRP, what I like to call the XRP family. Sometimes we're going to be the XRP army, depending on what's going on. But you put those things together and you include the longevity of this blockchain, you have something special and unique that is poised for great success in the years ahead. So sabi dito, 4 billion transactions, mga idol, 3 to 5 second settlement, less than a penny each, a community that never stop believing. Kasama tayo dun, mga idol. A special edition of crypto in 1 minute, XRP in 1 minute starts, Brad Garlinghouse, take 1. Pang, okay na mga Lods, no? At ito mga Lodi, we are at the finish line. Ito yung gusto kong pinost ni Brad Garlinghouse, mga Lodi. His exact words, there's actually a markup schedule out of the Senate Banking Committee tomorrow morning. And then, as close to the finish line as we're ever been. Ayun yung sinabi niya, mga Lods. So, napakalapit na, mga idol. No? The man who fought the SEC for 4 years, the man who knows Washington better than anyone, saying, tomorrow is the day. Trump signed before end of summer. So, once na mangyari yan, mga idol, nako po, sana po, mga idol, talagang mangyari na to. So, ito yung hinihintay natin ng ilang taon, mga Lods. At once na mapasa na tong Clarity Act na to, syempre, sabi ko nga, hindi naman flip the switch yan. No, na isang flip na ganun, pung, isang ganun, isang up na ganyan, hindi naman, no. For me, diyan siya magi-start. Ayun yung start ng uptrend niya, no. Pwedeng slowly uptrend, no, magkakaroon ng volatility onte and uptrend uli, ganyan, and then boom. Basta ganun, mga Lods, no. For me, ayun yung sa akin. Pero sa ngayon, ang pinaka-importanting nangyayari ngayon is yung meeting sa China at yung aabangan natin ngayon yung botohan ng Clarity Act at syempre yung pag-upo ni Kevin Warsh. Tatlong pinakamatindihan ngayong araw at i-update ko kayo mamayang gabi ulit. Okay? So grabe, sana enjoy nyo ang ating balita ngayon. Kahit na maiksi lang yung ating news, mas marami yung komento natin sa comment kasi pinangako ko yan, magbabasa tayo ng comment ngayon mga Lods, no? So ayan, grabe, sana enjoy nyo mga Lods at sana naman i-like nyo yung video natin at sana sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, trending news, kaya tayo nasasama yung ating mga local news kasi meron tayong trending news. So, trending ngayon yun. So, sinasama natin. Okay? So, kita-kits tayo. Maraming salamat. Sana enjoy nyo ang ating mixing video ngayon. I love you all, mga Lodi. At sana, kita-kits tayo mamaya. Alam mo yung pang-ending ko, Tulog kasi si Boy WhatsApp, So, ayun. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa inyo. What's up, mga idol? I love you all. Yeah.